Kataon pinagkaloob sa amin muli. O Diyos, upang amin pong malapanon maipangaral ng mga salita sa ganang amin, o Diyos, wala kaming magagawa. Ang mabanal, linisin mo kami mga puso, dakilang Diyos, ano ba na nasumpungan mo sa amin, na hindi naging kalugod sa iyo, Diyos, patawad man ang Panginoon, o Diyos. At sa mga sadaling tumanapin sa pangunat panalangin, namin beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, o Diyos, sumaamin kanawa man ang Panginoon sa gabing ito. Ang mabanal, ikaw ang aming kailangan, ikaw ang aming patnubay, karunungan, man ang Panginoon, kaalaman, o Diyos, Lord God. Once again, anoint thy word, O God. Make them believe in the name of Jesus. We pray. We bind the power of darkness right now in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal na, pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, inatatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa gabing ito. At I give the whole honor po and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. The end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy po naming pag-alala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral sa ating balalagawain, Luzon, Visayas at Mindanao, sa labas ng ating bansa, mga kapatid, sama-sama tayo sa ating pong tatalakahing mga minamahal, napakahalagang paksa. Hebreo chapter 2, verse 3 and 4. Sabi po ng Bible, mga minamahal ko, how shall we escape if we neglect so great salvation, which are the first begun to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? God also bearing them witness both with signs and wonders and with divers miracles, and give up the Holy Ghost according to his own will. Amen. Tagalog po. Dito po, aklat ni Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Paano makatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng nakakarinig? 4 po, napawang sinaksiyan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang salita, mga minamahal. Mahala pa na magpala, mga kapatid ko, sa ating mga talata. Amen. Hallelujah. Takasan po natin ang impyerno, mga minamahal. Escape from hell, mga kapatid. Ito po ay napakahalaga. At ito po, mga minamahal, ang dahilan kung bakit ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay patuloy na naglulunsad, mga kapatid, ng mga crusades, ng mga krusada sa mga syudad, sa mga iba't ibang lugar, mga minamahal, ang ating bansa, mga kapatid ko. Yan po'y taon-taon, maging mahal, wala pong tigil, wala pong pagsawa, sapagkat mga minamahal, ang layunin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida ay agawin ang mga tao, mga mahal, sa impyerno, mga kapatid. Sapagkat mga minamahal, kung hindi po tayo makakalaya sa ating mga kasalanan, bagaman meron tayong mga relihiyong kinalalagyan, mga minamahal, ay we are bound for hell, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung sino man ang hindi masumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal ko, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Kaya mga minamahal ko, sa ating pong pakikinig ng Word of God, mga kapatid, sinisikap po namin na mga minamahal, palaging ipaalala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng ating pong mga ginigilaw at minamahal ng mga kapatid sa dakilang Diyos, mga minamahal, gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gaano kahalagang tayo'y maglingkod sa ating dakilang Diyos sa espiritu at katotohanan, mga kapatid. At ang maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, yan po'y pagtakas sa impyerno. Amen. Sa naglalagablab na apoy, mga minamahal, na wala pong kamatayan. Para hindi natin makaligtaan, mga minamahal, or hindi natin makalimutan, or ibaliwala natin yung kaligtasan mula sa ating dakilang Diyos, na pinaghirapan niya yan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Palagi po namin ipinapangaral ito, mga minamahal, na merong impyerno. Merong dagat-dagatang apoy, mga minamahal, na dapat po nating takasan. Amen. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, huwag nating hayaan, mga kapatid ko, na ang ating pong mga kaligtasang taglay ngayon ay mabaliwala po. Yes. Mga minamahal. Sabi nga ni Apostol
Pablo, mga mahal, sa Galatians chapter 4 verse 11. Basahin natin, beloved. Ito po aklat ng Galacia 4:11. Ako'y natakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraay ay nagpagal ako sa inyo na walang kabuluhan. Ayun, mga minamahal. Nag-aalala si Apostol Pablo, mga kapatid ko, na ako'y natatakot, ang sabi niya, na baka sa anumang paraan yung pinagpagalan ko, mga kapatid, ay mawala ng kabuluhan. Ganon din po, mga minamahal, ang ating minamahal at ginagalang ni Evangelista World Estrada Almeida, mga kapatid ko. Tayo pong lahat ng mga taga-Jesus Medical Crusade ay bunga ng kanilang pagpapagal. Bunga po ng kanilang mga sakripisyo, mga mahal. Kaya huwag po natin, mga kapatid, ibaliwala ito. Sabi po ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, salvation is the greatest matter of importance. Yes, mga kapatid. Yan po ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, yung kaligtasan, mga kapatid ko. Bakit po? Sapagkat, mga mahal, kung ating pababayaan ito, sabi po ng verse 3 na nabasa natin, how shall we escape? Mga mahal, paano tayo makakatakas? Ibig sabihin nun, the fires of hell. If we neglect so great salvation, mga kapatid. Paano natin matatakasan ang dagat-dagatang apoy kung ating pong pababayaan ang dakilang kaligtasan, mga mahal? Kaya hindi po kami nagsasawang ipangaral po, mga minamahal, ang impyerno. Patungkol po sa impyerno, minamahal, kahit ayaw nang makinig ng tao. At kahit paulit-ulit naming ipinapangaral ito, mga mahal, hindi kami titigil. Bakit po, mga kapatid? Dahil kapag nasa impyerno na po ang tao, yung taong makasalanan, mga mahal, na itapo na po sa impyerno, hindi na po siya makakaalis doon. Mga mahal, hindi na po siya makakaalis doon. Kaya kung titingnan po natin ang Bible, mga mahal, sa Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31, mga kapatid, dito po nagbigay ang mahal na Panginoon, mga mahal, ng isang halimbawa na ang tao po na nasa impyerno, mga kapatid ko, ay hindi na po pwedeng umahon. Hindi na pwedeng bumalik sa lupa para, mga minamahal, i-rewind yung buhay niya para hindi na siya mamuhay ng masama, mga kapatid. Tingnan nyo, talatang ito. Ito po Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya ay nadaramit ng kulay ubi at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Ang isang pulubi na ay pangalay Lazaro, lipos ng sugat, ay nilagay sa kanyang pintuan at naghahangad na makakain sa mga mumo na nahulog mula sa dulong ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hadis na sa pagdurusa ay tinitingin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro ngayon din para ay masamang bagay. Datapot ngayon, inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat na ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pamagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa iyo ay hindi maari. At gayon din walang makakatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamahay ko sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kalay patutuhanan niya, baka pati sila ay makaparito sa dakong itong pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham na sa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila ay pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapot kung ang isang mula sa mga patay at magaroon na magparoon sa kanila, sila ay magsisisi. 31 po. At sinabi niya sa kanila, kung di nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, ay hindi rin sila maikayat sila kahit ang isang mabangon sa mga patay. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Isang taong mayaman po, mga kapatid, ang hindi naglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. At isang pulubing si Lazaro, na siya po ay kanyang tiwala ay sa ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Sabay silang namatay, mga kapatid. At sa kanilang, ang tao pala ganun, mga minamahal. Kapag once na namatay ang tao rito, pagpikit sa lupa, siyang pagdilat niya sa kanyang destinasyon, mga kapatid.
Kapag pikit mo rito, mga minamahal, wala ka nang alam, pagdilat mo, random ka na sa it's either heaven or hell, mga kapatid ko. Kaya yung mayaman, mga minamahal, automatic, nandun siya sa impyerno, mga minamahal. At ang sabi ng 23, mga kapatid, and in hell, he lift up his eyes, mga kapatid, being in torment, sabi ron. Sa Tagalog pong ginamit ay Hades, mga minamahal. Sa Hades na nasa pagdurusa, tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw, ang sabi rito, mga minamahal, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito, sa alab na ito. Kaya yung mga nasa impyerno pala, mga kapatid ko, ay isang patak na tubig lang, o mahal, ang dumantay sa kanilang dila, mga kapatid, malaking pasalamat na nila. Sapagkat araw-gabi, walang kapahingahan, mga mahal, mainit, mga kapatid, ang apoy. Hindi na mamatay, kasama ang uod, mga minamahal ko, asupre, na wala pong kamatayan, mga kapatid ko. Tingnan nyo. Kaya sabi rito, mga minamahal, wala na pong pag-asa, mga kapatid, na makaahon ng nasa impyerno. Kaya ginawa na lamang po ng mayaman, nakiusap siya, na mga minamahal magbuhay ng patay sa lupa, mga kapatid, maghimala, at para ma-warningan daw yung kanyang mga kapatid na 5 na lalaki, na katulad niyang masasama ang pamumuhay. Sabi sa 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Ang ibig sabihin, mga inmal, yung mga nasa impyerno ngayon, sila po yung nananalangin sa mga buhay, na para hindi po tularan yung kanilang mga pamumuhay na makasalanan, mga kapatid ko. Sila yung nananalangin para sa mga buhay sa lupa. Mga mahal, taliwas dun sa ating katuruan, sa ating relihiyon, na kapag namatay ang mahal mo sa buhay na nasa impyerno, ipag-pray mo siya, ipag-nobena mo siya, para akit siya sa langit. Wala po sa Bible yun. Amen. Wala po sa Bible yun, mga minamahal ko. Kaingat po tayo, pakaingat po tayo, mga kapatid. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, ay magsikap na po tayo. Amen. Help us, O God. Mga kapatid ko, tayo bilang mga tao ay minsan talagang mahina, mga minamahal, siya nagkakamali, mga kapatid, pero diretso lang. Amen. Mga minamahal, patuloy lang, mga kapatid ko. Nadadapa ka, mga minamahal ko, nag-fail ka, tumayo ka lang ulit, lumaban ka lang ulit, mga minamahal. Habang may buhay, may pag-asa, mga kapatid. At ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko, mapagpatawad na Diyos. Yes, amen. Mga minamahal. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon ay yung desire ng puso natin. Amen. Hindi po yung mga pagkakamaling nagawa natin, mga kapatid ko. Kapag yung mga maling nagawa natin, ating pinagsisihan, mga minamahal, nagtumangis tayo sa mahal na Panginoon, nagsisi tayo. Mga minamahal, kalilimutan niya yon. Amen. At ang kanyang titingnan, mga minamahal, yung pagsusumikap mo ngayon. Yan ang dakilang Diyos natin. Amen. Kasi alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, once na ang tao po ay tinapon sa impyerno, wala na pong pag-asa. Mga kapatid, wala ng pag-asa. Kaya mga mahal, ang impyerno po yung ginawa ng dakilang Diyos para kay Satanas lamang. Amen. Mga mahal, hindi para sa tao yan, mga kapatid. Pero ang mga tao po, sa katigasan ng puso natin, mga mahal, ayaw nating lumapit sa mahal na Panginoon, ayaw nating maglingkod sa dakilang Diyos, lumuluwang po ang pintuan ng impyerno. Mga minamahal, dahil po sa kagagawa ng tao. Hindi po para sa atin ang impyerno, mga mahal. Jesus' name. Mga kapatid, ito po ay para sa mga taong, para kay Satanas lamang, mga minamahal ko, at sa mga taong ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, mga minamahal, tingnan nyo. Datapot sinabi ni Abraham sa verse 29, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan sila ipakinggan nila. Mga minamahal, tingnan nyo. Nakikiusap si Abraham na yung 5 kapatid niyang lalaki, mga kapatid, ay makalaya sa kasalanan, o mahal, maglingkod sa dakilang Diyos para pagdating ng kamatayan, langit. Pero mga minamahal, sabi ni Moses, nasa kanila si Moses, sabi ni Abraham, mga minamahal, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaang sila'y pakinggan nila. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? May mga ngaral sa lupa. May mga preachers ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko. Amen. May programa ang Jesus Miracle Hour, mga kapatid. Gabi-gabi yan, mga minamahal. At sa pakikinig natin ng Word of God, mga kapatid ko, pakikinig ng pakikinig, dyan tutubo ang ating pananampalataya. May minamahal, dyan magsisimula, mga kapatid ko, nadiringgin ka ng dakilang Diyos, patatawarin ka ng mahal na Panginoon sa iyo mga kasalanan. Amen. May minamahal, bibigyan ka niya ng pagkakataon, mga kapatid, na ikaw po ay makapaglingkod sa Kanya, mga minamahal.
Sabi dito ng 31, sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Mga kapatid. Kung wala kang faith, mga mahal, kung hindi kaligtasan ng iyong layunin, mga mahal, sa paglapit sa dakilang Diyos, babaliwalain mo yung mga miracles. Baliwalain mo yung mga sign, mga miracles, mga kagalingan ng karamdaman. Mga himala, baliwalain mo yan, mga mahal. Oh, sabi po ni Amang Abraham, mga mahal, nandun si Moses, nandun ang mga propeta. Mga mahal, hayaang pakinggan sila. Oh. Kaya mga kapatid ko, nangangaral tayo ng ebanghelyo, mga mahal, para ang tao po'y maligtas, mga kapatid. Kung sino man ang sasampalataya at mabautismuhan sa tubig, mga mahal, sa pangalan ni Jesus, maliligtas, mga mahal. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi po kami tumitigil, mga kapatid ko, na mangaral. Dahil kapag ang tao po, mga mahal, ay napahamak na sa impyerno, wala na po. Kahit mahal na mahal mo pa siya, mga mahal, wala na pong magagawa ang makasalanang nasa impyerno, mga mahal. O, ang gagawin na lang niya, makiusap, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon na paalalahanan yung mga labuan sa lupa na ayaw maniwala sa ebanghelyo. Ayaw maniwala sa mga pangangaral, mga mahal. No? Kaya mas sagana ang amin, mga minamahal, para sa amin, mas gusto namin pagdating sa kabilang buhay, mga minamahal, libo-libong tao yung magsasabing, sinaktan mo kami sa iyong pangangaral, mga minamahal. Sa iyong pangangaral na masakit ay salamat ng marami sapagkat nandito kami sa langit ngayon. Praise the Lord. Mga minamahal. Thank you, Lord. Kaysa dun sa isang kaluluwang nasa impyerno, mga minamahal, na sinisisi kami, minumura kami, mga minamahal, dahil hindi namin sinabi ang katotohanan. Inilihim namin mga minamahal ang katotohanan dahil ayaw ka naming masaktan. O kapatid. O? Kaya mga minamahal, sinasabi namin sa inyo, mga kapatid ko, kaya namin kayo pinipilit, sinisikap maglingkod sa dakilang Diyos. Meron tayong dapat takasan. Amen. Impyerno, mga minamahal ko. name. Ang impyerno, mga kapatid ko, ay hindi po yan nagtatangi ng tao. O? Basta makasalanan, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Luke chapter 12, verse 4 and 5, tingnan nyo, mga minamahal ko, huwag niyong katakutan yung mga tao, mga minamahal ko. Ang katakutan nyo yung pumapatay ng katawan at kaluluwa. Tingnan nyo. Dito po, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong makatakot sa mapapatay ng katawan at pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. 5 po, datapwat, pinapapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan magbulit sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya inyong katakutan. Iyan, mga minamahal ko. Tingnan nyo. Sabi niya, huwag niyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Huwag niyong katakutan ang mga taong pumapatay. Ang kaya lang patayin, may mahal, yung physical. Ang dapat daw katakutan, yung kaya kang patayin sa physical at itapon sa impyerno. May mahal. Yun ang ating katakutan. Hindi naman po nakakatakot ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, na parang monster, mga mahal. Hindi po. Ang ibig sabihin nun, mga mahal, matakot na magkasala, mga kapatid ko. Lumayo sa kasalanan. Kaya sinabi niya ron, mga kaibigan ko, no? Mga mahal, tinuturing tayong kaibigan ng ating dakilang Diyos na buhay. Thank you, Lord. Glory to God, mga minamahal. Napakabait ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, mga mahal, ang impyerno po na ating tatakasan ay mainit daw yan, sabi ng Bible, Matthew 13:42. Mga mahal, sabi ng Bible, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Sa sobrang init, mga minamahal ko, yung mga ngipin ng taong naroon, mga minamahal, talagang nagtatagis yun, mga kapatid ko. Galit na galit, mga minamahal ko, tinitiis, mga minamahal, yung lagablab ng init, araw at gabi, mga kapatid. Tingnan nyo sa Tagalog. Ito po, Ebanghelyo ni San Mateo 13:42. At sila igagatong sa kalan ng apoy. Diyan ay nangapagtangis at nangapangangalit ang mga ngipin. Amen. Diyan na nga ang pagtagis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Day and night po yan. Tumatangis po ang mga taong naroon. Day and night po yan, mga minamahal ko. At mga minamahal, ang impyerno, mga kapatid, sabi ng Bible ay then shall say, Matthew 25:41, then shall say also unto them on the left hand,
Depart from me, ye cursed, sabi niya, into everlasting fire, mga minamahal ko. Prepared for the devil and his angels. Doon lamang doon lamang pong inihanda ang impyerno, mga minamahal. Doon sa devils, mga minamahal ko, kay Satan. Sa kanila lamang yun, mga kapatid. Pero sabi rito, may inilalagay ang dakilang Diyos sa bandang kaliwa ng mga tao. Yun po yung mga hindi naglingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid. Nalulungkot man ang mahal na Panginoon, mahal, umiiyak man ang dakilang Diyos sapagkat itatapon sila sa impyerno. Sapagkat mga minamahal, isa sila sa pinaghirapan ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Pero wala siyang magagawa, mga minamahal. Mga kapatid, talagang inubos yung panahon sa kasalanan, mga mahal ko. Kaya walang magagawa ang dakilang Diyos, mga mahal. Itatapon sila sa impyerno, mga kapatid ko. Kaya isa mga minamahal sa sabi ng Bible, Mark chapter 9 verse 43, if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Mga mahal ko. Mga kapatid, kung ang kamay mo, sabi rito, ay makapagpatisod sa iyo, putulin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, mga minamahal. At yung impyerno po na yun ay yun daw po, mga minamahal ko, ay prison cell ng mga makasalanan. Hindi pa yun, mga kapatid ko, ang parusa Hindi pa yun ang parusa. Prison cell lang yun, mga kapatid. Ang pinakamatinding parusa dyan, mga minamahal, yung judgment day, white throne judgment, na hahanguin ang lahat ng nasa impyerno, mga minamahal, para hatulan. At pagkatapos hatulan, mga kapatid, saka itatapon sa lake of fire. Mahal. Sabi ng Bible, where worms diet not and fires never quench, mga kapatid ko. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya kung karagdagan, mga minamahal ko, na ating pong basahin, mga kapatid, itong talatang mga minamahal sa Revelation chapter 20, idagdag na lang ito, mga minamahal. Revelation chapter 20 verse 13 to 15, mga minamahal, basahin natin. Dito po, Apokalipsis 20, versikulo 13 hanggang 15. At binigay ng dagat ang mga patay na sa kanya, at binigay ng kamatayan at ng Hadis ang mga patay na sa kanila, at sinanatulang bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hadis ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Amen. 15 po. At kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, nakakatakot ito, mga kapatid. Sa English, kung mababasa natin, and the sea gave up the dead which were in it, minamahal. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. Minamahal. Sa 14, and death and hell, tingnan nyo, mga minamahal. Kung makita natin dito, mga kapatid, yung death, yung hell, at yung lake of fire, makaiba. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yung mga nasa impyerno raw, mga minamahal, sila po'y kukunin doon para dalhin sa white throne judgment. Pagdating sa white throne judgment, mga minamahal, pati si kamatayan, mga kapatid, kasama ron, itatapon sila ngayon sa lake of fire. Mga minamahal ko. Sabi ng 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya itong pinakamahalaga, mga minamahal, kinakailangan maisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay pala, mga kapatid. Hindi natin kailangan yung religion Hindi natin kailangan magparami ng religion sa lupa. Ang importante, may mahal, dapat nating tiyakin ng pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Sa paanong paraan, mga kapatid ko? Sa pamamagitan po ng pagtanggap sa mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay natin, maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, napakarami pong mga talata sa banal na kasulatan
na ang impyerno po, mga kapatid ko, ay napakainit ng apoy diyan, o mahal. Napakahirap, mga minamahal ko, na maitapon diyan. Kaya kahit sa panaginip lang, mga minamahal ko, ayaw natin mapanaginipan yan, mga kapatid. Kaya habang tayo po'y nabubuhay sa lupa, mga minamahal, sikapin na po natin na tayo po ay maglingkod sa ating mahal at Panginoon. Mga minamahal. Hindi po panibagong relihiyon ito, mga kapatid. Ito po'y relasyon sa ating mahal at Panginoon, mga minamahal ko. Kinakailangan ng tao ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos. So, parang sabi ng Romans 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo, mga kapatid ko. Ay mga mahal, sa pamagitan po ng isang maiksing palalangin, mga kapatid ko, tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, mga kapatid. Makatitiyak po tayo, mga mahal, sa pagpapatuloy nating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy kayong makinig, mga mahal, manood sa ating palatuntunan. Mga mahal, pagpapalain kayo ng dakilang Diyos. Mag-grow ang inyong spiritual, mag-grow, mga mahal, ang inyong panampalataya, mga kapatid ko. At ang layunin po ng ating programang ito, mga mahal, lahat tayo hanguin sa impyerno, mga kapatid. Para tayo lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos. Kaya habang ating inaawit ang siyang magandang awitin, mga mahal, no one ever cared for me like Jesus, mga kapatid. Walang ibang nagmamalasakit sa iyo, mga mahal, sa iyong kaligtasan, sa iyong kaluluwa, kundi ang ating nagmamahal na Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. All my life was full of sin where Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me. He led me in the way I ought to go. No one ever cares for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord Preacher, Brother Nilo D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y tinuruan ng ating pinakamahal Panginoon. Sinasabi ng ating ng salita ng ating dakilang Diyos kung paano po matakasan ng impyerno. At yun nga po, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Tanggapin po natin ang ating pinakamahal Panginoon bilang ating Diyos at hari nating buhay. Ayun po ang unang, hallelujah. At ang pangalawa, tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan. Una, panampalataya, magsisi ng kasalanan. Dahil lahat nga po ay nagkasala. Ang Diyos ay matapat, handa magpatawad. Doon sa lumalapit, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamahal Panginoon. At ang pangatlo, ang bautismo sa tubig, sa mga parimpala ng ating dakilang Diyos. Ayan nga po, Gawa 2:38. At ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ating ng dakilang Diyos na po ang gagawa po niyan. Pag nakita natin pinakamahal Panginoon na tayo po ay nagsusumikap, handa sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal Panginoon, sa oras ng ating dakilang Diyos, sa kanyang takdang oras, tayo po ay pagkakalooban ng Espiritu Santo ng ating pinakamahal Panginoon. Sa aming mga kababayan, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal Panginoon bilang Diyos at hari ng iyong buhay. Pagsisihan po natin ang ating makasalanan na nagawa. Sundan niyo po ang miksing panalangin to. O po aming pinadakilan Diyos sa mga pangalan mo po, mahal Panginoong Isus. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, mahal Panginoon. At humingi po ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga kasalanan, pagkukulang pagkakasala sa iyo. Mahal Panginoon, patawad dakilang Diyos. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Mahal Panginoon, tinatanggap kita, aking Diyos at hari ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, mahal Panginoon, maganap po ang apat na naglilimito ng kaligtasan. Ligtas niyo po ako, ganun niyo po aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kami po manalangin upo aming pinakamahal Panginoon. Maraming salamat sa kanilang pag-ibig. Maraming salamat na kailan Diyos sa patuloy yung pagliligtas. Mahalangin Panginoon sa pauna panalangin po ng aming mahal galang pastor, Wildy Almeida. Kabagan niyo po ang mga baguhan tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Patawarin niyo po sila dakilang Diyos. Pagkaloob niyo po, maganap po ang apat ng reglamento ng kaligtasan. Iligtas niyo po sila, mahal Panginoon. Ganoon po kanilang mahal sa buhay. At isulat niyo po kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kariyan sa kalangitan. Sa mga parang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
At sa ating mga pre-request, hallelujah, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Sa pangunapalan nating beloved pastor, hallelujah, tunay ang Diyos ay mayroong magagawa. Walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. Narito po, ang brother ni preacher, brother Nilo Guzman, sa ating mga pre-request. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sumampalataya po kayo mga kapatid ko na ang inyong pre-request, mga mahal, ay magkaroon ng katugunan sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandali ito kami lumalapit muli sa turon mo ng biyaya o Diyos. Leading prayer. My beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, dinadalangin namin ang banal, mahal na Panginoon, Sister Tess Canlas, mawala ang kanyang pamamanhid ng kanyang bitit paa sa mga sandaling ito, ang banal. Iunat mo, Diyos, ang kanyang mapagpalang kamay, mahal na Panginoon o Diyos, sa lahat ng mga kapatid namin. Si Charlie Corlett, mahal na Panginoon o Diyos, makapasa sa kanyang interview exam, mahal na Panginoon o Diyos. Ganon din po si Rosemary, mahal na Panginoon, pagalingin po sa kanyang sipon at ubo. At sa lahat po ng mga hindi namin nabanggit ng mga pangalan o Diyos, na kanilang mga pre-request, mahal na Panginoon, abutin mo sila, amang banal, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon o Diyos, kahabagan mo lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo Diyos, gabayan, mahal na Panginoon o God. Hallelujah. In the name of Jesus, Father, we pray. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga karamdaman, problema, kahirapan, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, be healed, be blessed. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. There's no other friend so kind as He. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, at tayo po ay nagtatapos na po sa ating programa sa gabing ito, mga kapatid. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa Niya po sa Kanyang patnubay, mga minamahal, sa Kanyang gabay, sa ating pong panalagawain. Purihin ang mahal Panginoon. At muli, mga minamahal, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nakiisa sa ating pong banal na gawain, mga minamahal, sa Himpapawid. At mga minamahal, huwag niyong kalilimutan ang ating banal na gawain, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo, mga minamahal. Ang ating pong FB page, mga kapatid, ay JMCIM Alas Asin, Bataan. Amen. Mga minamahal, purihin ang mahal ng Panginoon. At sa araw ng bukas kami, mga minamahal, wala, mga kapatid, wala tayong programa sa araw ng bukas, mga minamahal. Tayo po ibabalik sa araw po ng Lunes, mga minamahal ko. God willing, malusog ang ating pangangatawa. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, niyo balikod sa Pampawid, Brother Nilo Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, aking kasama, mga mahal, amen. At ang ating technical side, mga kapatid, si Shinet Arisgado, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all po. Good night.